At gumagawa ng arena ang inimbestigahan ng DTI dahil hindi pa rin binababa ng presyo ng kanilang mga produkto. Para sa karagdagang detalye, may live report si Sherry Antore. Yes, Jiggy, 16 na local flour miller at 12 may-ari ng malalaking panaderya ang iniimbestigahan ngayon ng Department of Trade and Industry. Sa hinalan, nagkukuntsabahan sila para makontrol ang presyo ng harina at tinapay sa merkado. Ang ugat ng pagdududa, ang walang galaw na presyo ng harina at tinapay kahit bumaba na raw ng 28.33% sa world market ang presyo nito. Ang presyo ng premium flour sa merkado ngayon, 910 to 920 pesos kada bag. Gayong sabi ng DTI, 800 to 845 pesos lang daw dapat ang presyo nito. Malayo rin daw sa DTI computation ang presyo ng harina ngayon sa merkado, sabi ni USEC o Undersecretary Victor Dimagiba ng DTI. Kaya kung tutusin daw, dapat bumaba na ng 3 to 6 centavos ang kada piraso ng pandesal. Ang small tasty, 38 centavos at 56 centavos naman dapat ang ibinaba ng presyo ng 650 grams na tasty, sabi ni Dimagiba. 2 beses na raw sinulatan ng DTI ang mga iniimbestigahan nilang flour millers at bakers. Ang isa nangakong susunod sa presyuhan habang yung isa nangaswiran pa sa DTI. Samantala dahil sa patuloy na pananahimik na ilan, sa susunod na linggo padadala na ng DTI ng final demand letter ang mga sinisilip nitong flour miller at baker para pagpaliwanagin kung bakit hindi sila nagbababa ng presyo ng kanilang produkto. Hanggang June 19 lang daw ang palugit na ibibigay sa kanila ng DTI para magsumite ng sagot. Ang sabi naman ni Henry ng Filipino-Chinese Bakers Incorporated o Filipino-Chinese Bakers, agad niyan sasagutin ang sulat ng DTI. Pero mariin niyang itinangging may sabuatan ang mga flour miller at baker. Ang pangako ni makikipagtulungan sila sa isinasagawang investigasyon ng DTI. Itinanggi rin ng Philippine Association of Flour Millers ang sinasabi ng DTI. Sumusunod daw sila sa presyo sa world market at nakikipagkumpetensya sa mga imported na harina. G? Kumbaga, ano yung naging basehan ng DTI para sabihin na dapat magbaba na sila ng presyo kung ang pangontra naman itong mga millers ay base sa world market? Parang tama rin ba yung argumento ng mga millers na ito o kung localized pricing, dapat dito rin sila mag-adjust? Ano yung sinasabi rito ng DTI? Jiggy, kasi maliban doon sa pinagbabasihan nila na galaw ng presyo nitong arena sa world market, no, tinitignan din nila kasi ito kasi, Jiggy, mula January to May yung pinagbasihan nila na computation at doon lamang, Jiggy, yung status ng presyuhan sa world market nitong arena talaga daw na bumababa yung presyo nito. Katunayan, meron nga siyang sinasabi kanina na 28.33% na sa kabuuan yung naibaba nitong presyo ng harina. Kaya kung tutuusin daw, dapat kung ang DTI ang magko-compute, dapat bumaba na ng ilang piso at ilang beses sana itong presyo ng mga tinapay ngayon. Gayon din yung harina o flour. Jiggy, ang sinasabi nila dito, ang sinasabi rin dito, Jiggy, ni Dimagi pa, sana daw matutong sumunod, lalo na at meron tayong batas na tinatawag na Price Act. Dahil ito nga dapat merong mga suggested retail price na sinusunod. Jiggy? Kung kutsabahan din yung tinitingnan ng DTI, meron ba silang basihan kung kumbaga yung relasyon nitong mga millers na ito ay established ba? Meron ba silang data tungkol dito? Paano nila i-establish itong sinasabi nilang posibleng kutsabahan sa parte ng mga millers kaugnay ng pagpepresyo, She? Jiggy, maliban doon sa presyo nga ng arena o ng sa world market, no, tinitignan din daw ng DTI dito kung bakit talagang consistently hindi gumagalaw yung presyo ng arena at gayon din yung sa panig naman ng finished product, yung mga tinapay na nakikita natin, hindi iginagalaw, hindi iginababa ng mga baker yung kanilang yung presyo ng kanilang produkto. Maliban doon, Jiggy, isa din sa magiging pagbabasihan nila dito ay yung kinukuha ngayon na dokumento ng Department of Trade and Industry sa Bureau of Customs kung saan nga may establish nila kung magkano talaga yung import price na nakukuha nitong mga local flour millers natin mula doon sa mga inaangkat nila na mga trigo o kaya mga harina mismo. Pagkatapos, Jiggy, maliban doon, meron din sila kasi mga kinukuha na mga additional documents at mga iba pang mga legal documents na kalaunan ibibigay nga rin nila sa National Bureau of Investigation for double checking. Jiggy? Maraming salamat, Sharon Torres.